May mga kaibigan ka ba na matagal mo nang hindi nakikita? Yung ang masasaya niyong araw ay isa na lamang alaala? Pero paano kung isang araw ay muli kayong pagtagpuin ng tadhana at nalaman mo na mayaman na pala siya? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang isang maikling istorya na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Sabay lumaki ang dalawang bata sa bahay ampunan at simula nang magkaisip sila ay hindi man lamang nila nakilala ang kanilang mga magulang. Si Andres na 10 taong gulang at si Sophia na 5 taong gulang pa lamang. Naging matalik na magkaibigan ng dalawa at parang isang tunay na magkapatid ang turing nila sa isa't isa. Kuya, ayaw ko na dito sa bahay ampunan. Gusto kong magkaroon ng nanay at tatay. Naiinggit ako sa ibang mga bata na merong mga magulang. Malungkot na sabi ni Sophia. Ako din naman, Sophia. Gusto ko ring maranasan na magkaroon ng nanay at tatay. Pero hayaan mo, palagi lang naman akong nandito. Hindi kita iiwan bilang isang kuya mo. Nakangiting sagot ni Andres. Palagi ding pinagtatawanan ng ibang mga bata si Sophia dahil ito ang pinakabata sa kanila. Nang dahil doon ay hindi nagiging masaya ang batang babae sa loob ng bahay ampunan. Hoy Sophia, ang liit-liit mo naman. Tapos may malaki ka pang peklat sa mukha mo. Siguro kaya ka iniwan ng mga magulang mo dito kasi pangit ka. Natatawang sabi ni Makoy. Nang dahil doon ay agad naman itong ipinagtanggol ni Andres. Huwag niyo ngang sabihan ng ganyan si Sophia. Gusto niyo bang masaktan? Bakit hindi na lang ako ang kalabanin niyo? Pagtatanggol ng batang lalaki. Takot ang ibang mga bata kay Andres dahil malaking bulas ito. Nang dahil sa mga pangaasar ng ibang mga bata kay Sophia ay bigla na lamang itong umiyak. Kuya Andres, pangit ba talaga ako? Yun ba talaga ang dahilan kung bakit ako iniwan ng aking mga magulang? Umiiyak na tanong ni Sophia. Hindi totoo yun. Sila lang ang nagsasabi ng bagay na yan. Tandaan mo, Sophia, na walang ginawang pangit ang Diyos. Mapanghusgang mga mata lamang ang nakakakita noon. Kawangis tayo ng Panginoon, kaya perpekto ang ating mga itsura. Sagot ng batang lalaki. Masayang masaya talaga si Sophia sa tuwing nandyan si Andres. Hindi siya nito iniiwan sa lahat ng oras at ito ang kanyang nagiging tagapagtanggol sa tuwing nandyan si Makoy. Isang tanghali ay nagkainan na sila, ngunit napansin ni Andres na kulang pa sa kanyang kinakain si Sophia. Sophia, sa'yo na lang tong pagkain ko. Busog pa kasi ako eh. Pakunwaring sabi ng batang lalaki. Talaga ba kuya? Maraming salamat. Gutom pa kasi talaga ako. Naglinis kasi ako ng banyo. Nakangiting sagot ng batang babae. Talagang nagpapakakuya si Andres kay Sophia. Wala man siyang mga magulang, pero masaya siya na merong isang Andres na nagsisilbi niyang kuya. Lumipas sa mga buwan ay nagulat na lamang sila sa isang balita na kanilang nalaman. Kinausap sila ng mga madre at sinabi na meron na silang magiging mga magulang. Andres, Sophia, meron nang gustong mag-ampon sa inyong dalawa. Ilang araw na lang ay makakalabas na kayo dito sa bahay ampunan. Nakangiting sabi ng madre. Masayang masaya ang dalawa dahil magkakaroon na sila ng mga nanay at tatay. Pero nang lumipas pa ang mga araw ay nalungkot na lamang sila. Magkaibang mag-asawa pala ang mag-aampon sa kanilang dalawa. Sa madaling salita ay magkakahiwalay sila. Sister, baka naman po pwedeng magkasama na lang po kami ni Sophia. Hindi ko na po siya maipagtatanggol sa tuwing may mananakit sa kanya. Pagmamakaawa ni Andres. Pasensya ka na talaga Andres, pero tig-isa lang ang balak nilang ampunin. Mayaman naman sila, kaya mabibigyan niya kayo ng maayos na buhay. Naaawang sagot ng madre. Naunang dumating ang mag-asawang mag-aampon kay Sophia. Iyak nang iyak ang batang babae habang papalayo ito sa kanyang kuya. Pakiusap po, isama niyo na po si Kuya Andres. Palagi po kami magkasama eh. Hindi ko po kaya na magkikahiwalay po kaming dalawa. Umiiyak na sabi ni Sophia. Pero nakatitig lamang ang batang lalaki sa kanyang itinuturing na nakababatang kapatid. Sobrang lungkot ng kanyang pakiramdam.
Kitang-kita niya kung paano nagwawala si Sophia pero wala naman siyang magawa. Sophia, tandaan mo na kahit kailan ay hindi kita iiwan. Tandaan mo na kahit anong mangyari ay ako pa rin ang kuya mo. Sigaw ni Andres. Simula din sa araw na yon ay hindi na nakita ang dalawa. 3 araw ang lumipas ay dumating na din ang mag-asawa na mag-aampon sa batang lalaki. Pero sa mga sandaling ito ay si Sophia pa rin ang iniisip ni Andres. Gustong-gusto nito na makita ang babae. Pero hindi pala magiging maganda ang buhay ni Andres sa mag-asawang nag-ampon sa kanya. Matapang ang mga ito at gagawin lang pala siyang utusan. Nagkunwari lang ang mga ito na bibigyan nila ng maayos na buhay ang batang lalaki. Ang totoo niyan ay meron na pala itong 3 mga anak. Andres, hindi ka kakain ngayong araw hanggat hindi mo natatapos ang mga gawaing bahay. Maglaba ka ng maaming mga damit at magwalis ka. Pagkatapos ay hugasan mo rin ang aming mga pinagkainan. Matapang na sabi ni Aling Jocelyn. Gutom na talaga si Andres kaya wala itong nagawa kundi ang sundin ang mga iniuutos nila. Maya-maya lamang ay nagulat na lamang si Andres dahil ubos na ang pagkain. Tira-tirang ulam na lamang ang nakahain sa kanya. Madalas ding maranasan ni Andres na saktan siya ng mag-asawa. Ibang-iba talaga ang turing sa kanya ng mga ito. Sa isip ng batang lalaki ay mas masarap pa ang kanyang buhay sa bahay ampunan. Sana hindi na lang nila ako inampun kung ganito rin ang magiging turing nila sa akin. Malungkot na sabi ng lalaki. Lumipas ang mga buwan ay nagawang maglayas ng bata. Mas pipiliin pa nito na matulog sa kalsada kaysa sa manatili pa siya sa pamamahay ng mag-asawa. Nang dahil doon ay naging isang batang lansangan si Andres. Wala itong ibang naging hanap buhay kundi ang mamalimos sa mga taong dumadaan. Nang dahil sa sobrang gutom ay nagagawa na rin itong magnakaw para buhay ng kanyang sarili sa pangaraw-araw. Lumipas pa ang mga taon ay talagang nagbago na ang buhay ng binata. Kung ano-anong ihirap ang kanyang nararanasan. Naging isa itong construction worker. Sa ganitong paraan ay naiiwasan na niya ang gumawa ng masama. Masaya naman si Andres dahil kahit papaano ay nabubuhay niya ang kanyang sarili. Pero hanggang ngayon ay hindi mawala sa isipan niya ang batang babae na si Sophia. Kumusta na kaya siya? Sana naman ay naging maganda ang pagtrato sa kanya ng mag-asawang nag-ampon sa kanya, sabi ni Andres sa kanyang sarili. Kinalimutan na niya ang paggawa ng masama. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na ulit siya magnanakaw at hindi na siya mananakot ng mga tao para lamang ibigay ang pera nila. Sa edad na 25 taong gulang ni Andres ay wala na siyang ibang nakakasama sa buhay. Palagi na lamang siyang mag-isa at malungkot na natutulog sa kalsada. Isang araw habang naglalakad si Andres ay nakita niya ang isang babae na bumaba sa sasakyan. Nagulat na lamang siya nang lapitan ito ng isang grupo ng kalalakihan. Biglang naalarma si Andres nang kunin ng mga ito ang gamit ng dalaga. Hoy, kayo! Itigil niyo ang ginagawa niyo sa kanya dahil kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Matapang na sabi ni Andres. Agad itong nakipagbasag ulo sa 3 lalaki at sa hindi inaasahan ay may tumusok sa kanyang tiyan na isang matulis na bagay. Nang dahil doon ay nawala ng malay ang binata. Napansin naman ng mga tao na nagkakagulo sa may kanto kaya nagsitakbuhan ang 3 lalaki. Lumipas ang 5 araw ay nagkaroon na ng malay ang binata. Nasa isang puting kwarto si Andres at narinig niya ang pag-iyak ng isang babae. Kuya Andres, buti naman at nagising ka na. Hindi ko akalain na muli tayong magkikita. Kuya, ako to si Sophia. Nalulungkot ako sa nangyari sa buhay mo pero ipinapangako ko na hindi na ulit tayo magkakahiwalay. Umiiyak na sabi ni Sophia. Gulat na gulat ang binata dahil matagal na niyang hiling sa Diyos na muli niyang makita ang babae. Kahit hirap pa siyang kumilos ay agad niyang niyakap ang babae. Hindi ko rin akalain na ikaw pala ang iniligtas kong babae. Mabuti naman at nakita kita. Masayang sabi ni Andres. Lumipas ang mga araw ay nakalabas na sila sa ospital. Agad ipinakilala ni Sophia si Andres sa mag-asawa na nag-ampon sa kanya. Maraming salamat po sa inyo dahil inalagaan niyo po ng mabuti si Sophia. Masaya po ako nang malaman ko po
na maganda na ang kanyang buhay. Nakangiting sabi ni Andres. Pero sinabi ng mag-asawa na pwedeng doon na rin siya tumira dahil hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nakakalimutan ni Sophia ang kanyang nagsilbing kuya. Noong bata pa daw ito ay palaging kinukulit ng babae na hanapin si Andres. Kahit daw noong nagdalaga na ito at nagkaroon ng sariling trabaho ay hinahanap pa rin siya. Kaya simula noon ay muli nang magkasama si Andres at Sophia. Nangako ang lalaki na kahit kailan ay hindi niya ito pababayaan. Hanggang sa huling sandali ay nagpakakuya si Andres sa babae. Masayang masaya siya dahil hindi na siya mahihirapan sa kanyang buhay. Marami man silang pinagdaanan, pero Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para muli silang magkita. Simula noon ay namuhay sila ng masaya at magkasama. Maraming mga pangyayari sa ating buhay na hindi talaga natin inaasahan. Marami mang pagsubok at kung minsan ay naiisip mo nang gumawa ng masama. Pero habang buhay ka pa ay pwede ka pang magbago. Piliin mo pa rin ang kabutihan kaysa sa manakit ka ng ibang tao. Sa mundong ito ay walang perpekto, pero kahit na ganon ay ang Diyos lamang ang pwedeng manghusga. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Maki-comment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli, mga Kahuana Tales, ay maraming salamat po at God bless us all.